Hi! Good morning mga mare. Di ako makapag-ingay dito, be. Kaya gumamit na ako ng mic para sa voiceover. Paldong-paldo sa akin ang mga food delivery apps pag nandito ako sa Manila. Sa isang araw siguro nakakalimang order ako. Ito yung namimiss ko dito sa Manila. Marami kang choices kahit gabi na o madaling araw pa yan. Pag sa probinsya kasi, alas 8 pa lang nakasarado ng mga stores. Kakain lang tayo today ng very light kasi may laro tayo mamaya. So hindi rin ako pwedeng mabusog kasi ang bigat na nga ng katawan ko, mas bibigat pa dahil busog ako. Isang order ko 20 to 35 minutes. Tanong sa akin nung rider, nag-vlog ka be? Ipa-follow daw niya ako para mapanood niya videos ko. Di naman niya tinanong pangalan ko bago siya umalis. Ayan, Caesar salad for breakfast. After play na sana ako kakain, kaso 10 PM pa matatapos ang play mamaya. Here comes my second order, drinks lang naman siya. So ang mahal nga lang magpa-deliver. Yung drinks at food ko mga mare, 800 pesos na yun. Kaya talaga pag nagmamanila ako, ipon mo na malala bago pumunta dito. O diba, kalmado ang bosses natin. Mga professionals kasi yung nakatira dito sa apartment ni kuya. Doctor, may call center, may teacher, may medtech. Mga gantong oras kasi ang pahinga nila. Cellphone mo ba? Naiwan ko talaga phone ko dyan. After kumain, it's prepping time na. Paguran ang laro today dahil 5 to 10 PM ang schedule. Pero yung 5 naging 6:30 na naman. Maaga na kami niyan ha. Sa East Avenue Medical Center tayo maglalaro kung saan nagtatrabaho ang kapatid ko. Siya rin ang tagaset ng play, o diba bongga? Uy, gusto ko pala mag-gym mga mare around Tandang Sora kaso wala akong mahanap na walk-in lang. Mga mare nga pala, nandito pa kami until next week ha. Baka gusto nyo kami ayain sa laro. Pagdating namin, akala ko diretso court na kami. Sobrang laki ng hospital na to, grabe. At ang daming poging interns, chares. Kung saan saang lupalop pa kami naglakad talaga. Pero okay na to para may warm up na din ako. Para pagdating sa court, hindi na tayo mag-i-stretching. Digpas na agad. Ganun tayo eh. Stretching no need, warm up no need, rekta play agad. Sobrang ganda ng court. Kasama ko yung mga ilang teammates ko from province. Ayan, manood na kayo. Enjoy! Ano ba yun? Sorry po. Eto na, pinagpaalam ko si Ate Juby na maligo ng ulan kay Mama para may kalaro ako, of course. Syempre una, ayan, pinag-doorbell ko muna tapos nagtakbuhan kami. Tapos tinuruan ko siyang mag-tumbling. Ayan nga pala, ang bilis ng followers na Ate Juby, 126,000 na siya in just 2 days. Kaya mama, bibilhan natin siya ng pagkain kasi dun siya nagiging masaya. Tapos ayan, naghabulan kami. Sabi niya sa akin, ang hirap pala itong ginagawa mo, rap-rap, Diyos ko, nahilo ako sa'yo. Tapos sobrang sakit daw ng balakang niya. Ayan, napagod kasi siya, kaya pinag-inhale-exhale ko siya. Ayan yung tamang paraan kung paano mag-inhale-exhale ha. Itapat nyo talaga yung mukha nyo sa kanya. O diba, sobrang sweet namin. Subscribe na rin kayo sa YouTube channel ko kasi mag-upload kami ng vlogs namin and pranks namin together doon. Hoy, in fairness ha, sakit ng sabunot ni Jubang dyan, bumawi siya sa akin.
Ako yung pinaglaruan sa huli, Diyos ko. Tapos ansaya niya kasi may mga nagpapapicture sa kanya, pero late na naman siya pumasok ngayong araw. Hinihintay ko si Jubang since 6, Diyos ko, and almost 10 na, tas bigla siyang dumating. Diyos ko, dahil late na late, pero okay lang. O, diba? Iba ang energy ng McDo nyo nung nakita niya si Jubang. O, diba? Umagang-umaga, haggard na naman siya dahil sa akin. Kahit saan siya magpunta, dahil Diyos ko, ginugulo ko, hindi pwedeng hindi natin guluhin yung buhay ni Jubang. Pero sobrang happy niya and almost umiyak siya nung isang araw kasi nagulat siya na nagustuhan niyo siya. Kaya ayan, sabi ko, gagawa tayo ng pangalan. Ibibuild natin yung pangalan basta walang iwanan. Alam niyo ba si Ate Juby, since grade 3 pa siya nung dumating siya sa buhay namin. Kaya sa mga nagsasabi na content lang yan, hindi naman sila ganyan. Dahil Diyos ko, pag off cam, mas kalug pa kaming dalawa. And wala pa dyan yung vlog naming naliligo ng ulan. O ayan, nagtutupi siya tapos siya rin naman yung nanggulo nung tinutupi niya, o diba? Ganyan talaga siya, kaya swerte kami sa kanya, oo. Kininam Juba! Hello! Ayan, lumabas kami ni Jubang. And trinit ko sila dito sa bahay ngayon ng merienda. Kaya ayan, lumabas kami ni Jubang. Tapos habang pauwi kami, tinuruan ko si Jubang na rumampa. Fun fact, dati raw siyang pageantera noon. Tapos after merienda, nagpaalam siya sa amin na lalabas siya saglit para magbayad ng kuryente nila. Kaya ayan, o diba, hyper ang Juby nyo, o. Tapos napakabastos, pagka-uwi niya, prinang ako. Hinila niya pababa yung relaxing chair ko, tapos ako naman nanonood. Sa tanghali kasi kapag ka nagpapahinga ako, nanonood ako ng Netflix sa baba. Kaya ayan si Jubang, happy sa kanyang ginawa. Well, after yung prank, bumawi naman siya. Nag-prepare siya ng memeryendahin ko. Oh, diba? Iba ang Jubang nyo. May pagganon si Jubang kasi may kasalanan siya sa akin. Oh, plastikan lang yan, don't worry, charot. Tapos habang kumakain kami, may narinig siyang nagtitinda ng ice cream, kaya tumakbo siya palabas, pero nung lumabas na siya, wala na siyang nadatnan. Hi everyone, we are back with Ate Juby. And since maraming nag-request na isasama ko ulit siya sa next vlog, eto na. May secret pala siyang i-reveal ngayon, and pati ako mismo ngayon lang din malalaman. Eto na, be ready. Ayan, pustiso. May nagpa-picture. Tapos nung pumasok ako sa kwarto ni Mama, nakita kong naglilinis si Ate Juby, kaya ginulo ko siya, of course. Tapos sabi ko sa kanya kanina, kapag ka umulan, sama ka sa akin ha, sama ka sa vlog. Tapos alam niyo yung sinabi niya, hoy, ang kapal mo ha, ang laki-laki ng kinikita mo dahil sa akin. Mas gusto rin ako ng viewers mo. Ayun yung mga sinasabi ng Jubang na yan. Ayan, wala talagang problema sa kanya. Sobrang galing niya maglinis, as in. Kaso nga lang, nung dumating na siya sa amin, Diyos ko, may kaagaw na ako sa pagkain. Alam niyo yung 1.5 ko, Diyos ko, inuubos niya yun, promise. Tapos by 6, umuwi na siya. And ngayon lang umulan, nakaka-bad trip. Ba't ngayon ka lang umulan? Eh di sana nag-vlog ulit kami. Na naliligo sa ulan, of course. Bye. Hi guys! So maagang umulan ngayon, mga 2 pa lang umuulan na. And my gosh, mag-aalas 3 na wala pa rin si Jubang dito sa bahay. Kaya eto, nagpasama ako kay Tita Chanak na maligo ng ulan. And syempre, hindi pwedeng hindi natin magugulo yung buhay ni Jubang ngayong araw na to. Kaya pupuntahan natin siya sa bahay nila. Ayan, nandito na kami sa bahay nila. And Diyos ko, natutulog pa rin siya. Anong oras na, Jubang? Alam nyo, si Jubang talaga yung madam namin kasi tinatamad daw siyang pumasok, kaya hindi siya pumasok. Diyos ko. Ayan, naghaharutan na naman kami. Syempre, hindi yan mawawala. Alam nyo, siya talaga yung madam kasi siya din yung nanlibre sa akin ng kanton. O diba, iba ang madam, iba talaga ang Jubang. Pero dahil pag yan pumasok bukas, Diyos ko, sisingilin ako. May dagdag pa yan na 10% for sure, Diyos ko. And guys nga pala, napag-isipan namin gumawa ng TikTok account niya kahapon lang. And naka 17,000 followers na agad siya. Oh my gosh, congrats Jubang, and thank you daw sa inyo. Early bird na naman ang mare nyo dahil sa bagyo. Pagbukas ko nga sa cellphone ko, signal number 3 na ang abra na. Nang malaman ko nga signal number 3 kami, chinek ko agad sa labas. Wala namang ulan, wala ring hangin. Actually, maaraw pa nga. Kalmado na, kahit signal number 3. It's a good sign kasi gusto ko mag-gym for today. Pagpunta ko nga sa kusina, nagpre-prepare na si kuya papunta sa work. At si ate naman, nagpre-prepare ng mga pa-orders niya dahil marami siyang binibenta. Tinakbo ko pa nga yung isang puto niya, ma. Masarap kasi talaga. Sinabay ko na rin tong mga laundry para hindi na maglabas si Ate Rufa kasi pregi siya, kawawa naman. Maaga na rin akong pumunta sa gym, mga 9 AM. Medyo natakot din akong bumiyahe kasi syempre may bagyo, diba? Eh baka biglang humangin tsaka umulan ng malakas. Ayan, pagdating ko nga sa gym, signal number 4 na kami. Kaloka! Signal number 4 pero mainit, diba? At dahil
ayos lang sa mga treadmill. Maximum of 30 minutes per treadmill lang daw. Kaya ginamit ko yung 4 na treadmill para mabuo ko pa rin yung 2 hours. For the play! Early bird as ever ang mare nyo. Hi mga mare kong tulo, sorry matagal akong di nakapag-upload ng vlog. Pero eto na nga, Diyos ko, ang daming ganap. Nag-gym, nag-volleyball. Pero before all of that, visit, naipit pa nga sa pintuan. Nakugtaran ka. And for today mga mare, yes, Sunday may pasok si Disney Princess. Nakakaloka, diba? Syare yan. Ganadong pumasok si Disney Princess niyo dahil malaki ang baon niya for today's video. Nung pumasok na sa school si Disney Princess, ako naman ay mag-gym, of course. Saan pa ba? Nakakapagod, mare. After mag-gym, may laro kami sa gabi, 'di ba? Walang kuryente pero okay lang kasi lalabas naman kami. So dito nga kami maglalaro, mare, 'di ba? Napakaliwanag. Huling palo bago pumunta sa ilog. Napanaadya karayan na. Takbuhan ng mga bakla kasi baka lumayo pa yung bola. 'Di ba ang bongga ng court, katabi niya bridge? Isang balon mo lang, babay na sa bola. After 15 minutes na paghahanap, nahanap din ang bola. Nakakatakot bumaba pero nasanay na sila dito. Kasi ilang bola na rin yung pumunta dyan. Ilang bola na rin yung nawala. So yun ang mga ka-expensive. Nag-try out daw siya sa volleyball nung high school siya. Nakuha naman daw siya pero as a water girl lang ang atake ng ate nyo. Kaya ending, hindi na rin siya nag-aral, eme. Mga ka-expensive, Diyos ko, matagal akong hindi nakapag-upload ng vlog. Ayun na nga, ang ganda-ganda ng araw ni Ira, pero ang bubungad sa kanya si Jubang. Syempre, sira na araw niya agad. Nilakpa nga niya yung gate. Naawa naman ako kay ate Jubang, pero deserve by. Diyos ko naman, pagpasok pa lang niya sa bahay, tinanong niya agad kung anong ulam namin. Yung ulam namin, sakto lang para sa amin. Kaya dumiretso si Jubang sa ref para maghanap ng pagkain. Ate ko, yung tinatago kong embutido na paborito ko, Diyos ko, nakita pa ni Jubang. Sabi pa ni Ira, ay wag mong galawin yan, hindi nga ako binibigyan, tapos ikaw kukuha ka. Sabi ni Jubang, ang damot-damot mo, ikaw na lang kay i-ref ko. Ayan, i-ref ka tuloy. Kaya sabi ko, para hindi na sila mag-away sa pagkain, bili na lang tayo sa labas. Ngayon naman, nag-aagawan sila kung sino ang uupo sa front seat. Diyos ko, parang mga bata. Pumunta pa kami sa pinakamalapit na ATM, pero wala ring laman. Buti na lang, pwedeng GCash payment. Craving satisfied. Sabi ko, 2 pizza lang kukunin, 4 na pizza talaga yung in-order nila. Isang box daw sila, Diyos ko. Tapos after kain, si Jubang umuwi. Di man lang naghugas or nagligpit. Diyos ko, uwi agad si Akla. The next day, sinurprise ko si Ira ng McDo, Coke, tsaka milk tea. Wala man lang thank you, kinuha lang yung pagkain sa akin. Nag-grocery na rin ako para dito sa bahay, pero grabe naman yung pang 1 week na akala ko, naging 2 days lang, ubus na agad. Well, what do you expect? Andito si Ira, eme. Tapos kumuha siya ng malunggay sa kapitbahay namin, di siya nagpaalam. Ang cravings niya daw kasi today is gulay. Basta pag napagalitan siya, sabi ko, wag niya lang ako idamay. Nakarma agad sa pagnakaw ng malunggay.